this is my third film, my third short. My first time shooting it in HD. We shot it using the Panasonic VariCam. I've been used to 35mm because my first two films are in 35. So, iba yung disiplina nun. Iba rin yung mga prosesong pagdadaanan ng pelikula. I felt then when I shot this film in HD, marami akong natutunan. It's the whole journey of starting from the conceptualization to deciding what format. We both agreed na we want it to be as natural as it could get sa mga eksena. No? Kasi ayaw sana namin mag-intrude yung lighting dun sa kabuuan nung eksena. Kasi sometimes, minsan pag masyadong stylized yung lighting, ang napapansin mo na yung ilaw, hindi na yung pag-acting, hindi na yung kabuuan ng eksena. Medyo realistic kasi siya yung treatment niya. So, hindi ako masyadong naggalaw ng set in terms of, hindi ko siya ginawang stylized or anything. Ang binantayan namin was the color. We tried to kill mga vibrant colors, mga masasayang kulay. Pero in-isolate namin yung happy colors dun sa mga Christmas decorations. Kumbaga, ito yung mundo natin, malamig, gloomy, masyado maraming problema. And yet, sa isang side naman kasi kahit paano may hope. Yun yung kaya mayroong Christmas decorations sa mga na naka-isolate dun ng mga ilaw, yung mga matitingkad na kulay. Kumbaga parang sinisimbolize niya may hope pa rin kahit paano, kahit ganito majority ng situation natin lagi medyo problemado tayo, medyo mabigat. So pag nagiging masaya si Nilo, mapapansin nyo, especially doon sa peryahan, medyo may mga in-inject na doon ng mga bright lights, mga Christmas decor na yun. I want them to see the two sides of the metro during Christmas, na sa Pasko, mayaman ka, mahirap ka, pwede kayo maging masaya. So we have these traditions involved. Kahit mahirap ka, as long as kahit paano may effort ka to make it happy and Yuletide, gagawin mo. Very Pinoy eh. Everybody uses tin can, everybody lives by it. Simbang gabi, ganyan, tapos yung pulube. So, sa akin, it was a challenge, no? Paano ko i-shoot yung mga ganong eksena? With minimal lighting, tapos mabilisan na tipong guerrilla. Malaman yung film kasi meron siyang drama, action, may comedy rin. Tapos yung challenge doon as a musical score, paano mo gagawin yung score given those yung drama, action, comedy. Tapos, the same time naman, as audio engineer, paano ko palilitawin o ilo-localize yung mga tunog ng pelikula. Yung isang piyesa kong ginawa, yung para sa choir, na pampasko yung sa pagdating, bali, basic SATB siya. So, soprano, alto, tenor, bass. Yung characteristic nito, yung sa unang part, may interlocking rhythm siya. So, may kanya-kanya mga syllables sinasabi yung bawat voices. At the same time, pag nag-ano na siya, nagsabay-sabay, interlocking na, may resulting melody na siya. Parang yung naman ng pyesa, describe niya yung kung ano yung feeling pag malapit niya yung Pasko, ano ba makikita mo sa labas, ano yung emotion, bakit ba ganyan nararamdaman. So basically, yung song about bago dumating yung Pasko. Laking pasalamat ko dun sa nag-lives na live song natin si Mark, si babae yung nag-boom, tsaka si Joseph. Yan. Kasi malaking bagay kapag malinis yung live sound mo, pagtitulan mo sa post. Tapos, the same time, kung may kailangan elements at nado sa live sound mo, mas maganda, mas malalaro mo yung ating soundtrack. May bahay, may singer, ang dagdagan ng mga kapitbahay. Kung isipin mo kasi parang limitan lang yung mga tunog na yun pero napakalaking bagay niya parang magkaroon ng texture yung tunog ng pelikula. Ginawa ko yung demo, binigay ko kay Direk Rian. I want you to hear this song, baka sakali makatulong din sa movie. Tapos si Direk Rian, ginamit niya agad. So ayan, thankful naman ako kasi may naka-appreciate. Inspiration, siguro si God, Jesus, friend, di ba? Kasi kaibigan, parang yung kanta kasi is about parang problemado ka, tapos
Parang wala ka nang, hindi mo alam kung saan pupunta. Tapos nandyan lang naman siya. Tapos hindi ka naman humihingi ng tulong sa kanya. So, paano kanya tutulungan kung hindi ka humihingi ng tulong? Lahat naman tayo, lahat ng tao, may kanya-kanyang problema. Yan pwedeng wala kang problema sa labas, pero sa loob mo meron kang problema. Yun lang, magkaroon ka lang ng faith and magkaroon ka rin ng mga friends na pwede ka mag-share ng mga problema mo. Best friend ng lahat. So, yun yung naisip ko talaga. Pinakamagandang connection to this movie. And yung movie is, di ba, Christmas season. So, perfect talaga para din sa what I want for them is paglabas nila, they can ponder on things, not necessarily being sad or happy. I cannot dictate that. It's just that I want them to ponder about things, but I can guarantee na it's not something that they would see and then feel bad about being poor or being in a third world country. We know for a fact that media, that includes an audiovisual medium, which is a film, na pag ganun, yun yung malaki yung nasa strike, it can really change people, it can really hurt people, make them laugh, make them cry, make them ponder about lots of things, or even change their decisions in their lives. So parang ako, I don't like to dwell in poverty anymore because of that. But it turned out to be like that because I didn't really control my mind na bawal yung ganito. You know naman ang creative process. Yun yung nararamdaman ko nun nung empleyado ako. Gusto kong, you tend to express through your craft. So, yun yung lumabas. Pero, what's the difference between those na ayokong klase ng medyo, let's coin it like a poverty-driven na storya? Actually, this film doesn't show na nagugutom, poverty, basura, and stuff. With regards to the story, yung factory workers still having a great time, just like everybody else. If you're an employee, does it necessarily mean, or a factory worker, does it necessarily mean that forever ka nang hirap or parati ka nang malungkot? Hindi naman, diba? Na you see the good sides of things. It's not just the money. So, nagugutom, kulang sa pera, pero kaya pa rin naman mag-enjoy. Kaya pa rin magkaroon ng mga magagandang bagay sa buhay nila.